Hello everyone! Ako nga pala si Leah. Ngayong araw gusto ko sana i-share sa inyo kung paano kumuha ng student permit sa LTO. Alam naman natin na may mga nagbago sa pagkuha ng ating lisensya simula nitong August 2020. At samahan niyo ako sa step-by-step na pagkuha at tips para mapadali ang pagproseso ng student permit. First, kung ikaw ay Filipino citizen, kinakailangan ay 16 years old pataas. At kung ikaw naman ay less than 18 years old, kinakailangan mo ng parents or guardians consent na may valid ID. At kung ikaw naman ay foreigner, kinakailangan ay 18 years old pataas at kailangan mo magdala ng passport at valid visa. Second is yung birth certificate na galing sa PSA. At kung ikaw naman ay married women, kinakailangan mo magdala ng marriage certificate. Third ay valid ID na may picture at signature mo. And fourth, ito yung nadagdag ng bagong requirements ng LTO for student permit. Ito yung 15 hours na theoretical driving course certificate na makukuha sa seminar ng LTO or accredited driving school nila. May 2 choices ka para makakuha ng theoretical driving course certificate. First is yung sa LTO. Pwede ka pumunta sa pinakamalapit na LTO office at magpa-schedule ng free seminar. Ito yung face-to-face settings. Ibig sabihin, pupunta ka sa LTO at ikaw ay papasok ng 3 days. At sa isang classroom kayo magsiseminar. Kaya lang, hindi ko mai-recommend kung gusto mo makakuha kagad ng driving license. Kasi in my case, pumunta ako sa LTO Pampanga branch last October 2020. At ang available slot na lang ay February 2021 na. So mga 4 months ako maghihintay para makapag-seminar. Medyo matagal. Pero kung di ka naman nagmamadali, pwede mo na kunin yung slot. Yan yung first choice. Ito naman yung second choice. At ito yung pinili ko. Medyo gagastos ka nga lang dito guys. Pero mabilis naman siya. So for the next option, ito yung accredited driving school. So for this, ang may sasuggest ko ay maghanap ka ng pinakamalapit na accredited driving school sa inyong lugar. At meron silang online class or face-to-face settings. Nasa sa inyo yun kung ano gusto nyo sa dalawa. At kailangan nyo din pumasok ng 3 days. But be sure na malapit kayo dun sa driving school kasi ang examination, kahit online ang pinili mo, ang exam ay usually ginaganap sa office nila, okay? So, pag natapos ng seminar nyo, mag-e-exam kayo. For the examination naman, ang passing score is 80 out of 100 questions. Mataas siya, pero kaya nyo yan. Doon sa pinag-examan ko, nagbibigay sila ng 3 chances. So, ibig sabihin, pag bumagsak ka sa unang take mo ng exam, pwede ka mag-request ng 2 beses pa. But if you fail the 3rd time around, uulit ka na ng seminar. So, another bayad ulit yun. Kaya dapat, galingan nyo guys. At pagkatapos ng exam, kukuhanan ka ng biometrics gamit ang Stratcom ng LTO. At makukuha ang certificate after 3 days o higit pa, depende sa driving school. Nga pala, 2,050 ang seminar fee ko sa driving school. Hindi ko lang alam kung pare-pareho ang price ng driving school sa theoretical driving course. Pero at least yan guys, may idea na kayo kung magkano. Pagkatapos makumpleto ng mga requirements, maaari na tayong pumunta sa pinakamalapit na LTO office sa ating lugar. Step 1. Isasubmit ng mga requirements at bibigyan ka ng ATL form o application for driver's license na kinakailangan mo pilapan. Step 2. Kumuha ng medical certificate sa accredited clinic ng LTO. Usually, meron malapit sa mga LTO offices at valid ito ng 2 months na pwede mo din gamitin pag ikaw ay mag-a-apply na ng non-pro license. Nga pala, 450 pesos yung medical certificate ko. Step 3. Ipasa na lahat ang requirements at kukuhanan ka na ng biometrics. Step 4. Magbayad na sa cashier na nagkakahalaga ng 317.63 pesos. 250 para sa student permit at 67.63 para naman sa ITF Stratcom. Step 5. Ipakita na ang slip ng resibo at ibibigay na nila ang iyong student permit. Mapaprocess mo ang student permit sa loob lamang ng 1 araw. So, ayan guys, alam nyo na kung paano kumuha at magkano ang usual price na driving school para maproseso ang student permit. So guys, good luck!